Yan po, Apostle. Binubuksan ang kasulatan. Hindi niyo po kinakailangan maghanap ng blessings. Mag-solicit para mag-bless. Mag-aya ng mga pastor para mag-gawin apostol at isama sa crypto at sa Bitcoin. Para yumaman at magkaroon ng portfolio ng bilyon na hindi niya naawa. Hindi niya rin nakikita. Ang kailangan nyo ay intindihin ito na gusto. Complete natin, missing natin nothing. Eh bakit po kayo maghahanap ng blessing? Eh dati na kayong blessed. Amen. Nung tinanggap niyo po si Jesus, you are blessed so much. Nang sabi ng 2 Corinthians 8:8, alam niyo lahat ang grasya ng Panginoon Kristo na siya na pinakamayaman sa lahat, may-ari ng lahat, creator ng lahat, ay naging mahirap. Upang tayong mahirap dahil sa napakarami nating kasalanan, ay umaman sa pamamagitan. Amen. Question. So, paano ka parang naging mahirap ang Lord? Siya nga ang creator, siya nga ang owner ng lahat. Yan nga siya Lord, Kurios, owner, possessor, Amen. Master. Eh, nung siya po'y nagkatawang tao, nagpunta ng krus ng Kalbaryo, binayaran ng ating mga kasalanan. Amen. At kasabay po ng pagbabayad ng ating kasalanan ay pagpapagaling niya sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Kaya magpapalakpak. Matindi pa siya sa paholod. Sabi ko, wala ko lang papalakpak. Nagpapakakalaman. At kasama niya po kinuha dito yung ating mga kahirapan, bunga ng kasalanan. Dahil ang kahirapan po ay curse. Ay sa Galatians 3:13, si Kristo po ay naging sumpa upang tayo mga nakisumpa dahil sa kasalanan. Amen. Kaya noong January 12, 1986, ako po ay naging napakayaman, lahat ng sa Ama ay akin. Amen. At upang ito po ay ma-enjoy nyo dahil ito ay para sa inyo, kailangan nyo pong mabuhay sa pagsunod. Amen. Kailangan hindi kayo magnanakaw ng mga itukutan doon. Ay, hindi dito. Hello. Amen. Kinakailangan kung ano yung tawag mo, yun yung lakaran mo. Amen. Pagkatapos po, nagbigay sa akin ng Lord ng Monday. And then, noong 1989 ng October, ang sabi niya sa akin, anak, itayo mo ang Jesus is our Savior, Divine Ministries. Kano po nakasamaan niyo ron? Bago ang ministry, dapat meron ako lang siguradong gagawin. At yun po rin, so ba't marami po mga kapatid natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ay wandering modern dictionary. Naghahanap ng gagawin. Kasi walang maliwanag, utos na natanggap sa kung ano yung gagawin niya. Kaya may di lahat eh. Pwede kang suot apostle, suot prophet, nagtitinda ka ng yema. Sa Palawan nga, mga pato nagtitinda ng buhay eh. Hindi ako nagtitinda ng Pilipino. Turot ang buhay. Mayag tuko. Sililing. Hello. Iyag tuko ang Ako'y nagtitinda ng kalabaw, nag-aalaga ng manok ng baboy, hindi para i-negosyo. Kaya mas maraming tayo mga pastor sa manok, sa itik, sa baboy, kaysa sa kawan. Kaya yung mga baboy, matataba, yung mga kawan, may glories. Homesick. Dying. Amen. Amen. Mauna muna yung mandate bago ministry. Dahil kung wala akong specific revelation mula sa Lord, kung ano yung pinagagawa sa iyo, ano tinatayo mo?
Bago po tinayo ni Noah ang ark, sinabi ng Diyos, itayo mo ang ark. Tingin po kayo sa akin, kinaging dalawa yung magagandang mata. At specific po yung ark. Dapat siya po ay 3-story building, 45 feet high. At ano po yung kahoy, yung po dapat ang gamitin. Yung pares na isasakay. Kasi kung wala po specific revelation, baka itayo ni Noah ay 2-story lang. Kaya nagkapatid po yung baha na tumagal ng 150 days. Tama. At yan ang dahilan kung bakit maraming military, mga military, hindi na puro tayo naglulubugan. Hindi niyo po. Ang issue po rito, hindi grace. Ang issue rito, understanding who God is. And who you are in God. Meron po kayo halimbawa. Meron po tayong isang anak. Napakayaman niya po. Hindi ko pa po siya kilala. Siya po yung matin sa atin sa main church. Kapag siya po ako sa TV, sa panahon po ng COVID. Eh kasi alam niyo po ng panahon ng COVID, maraming pong church sarado ako bukas. Eh bakit ka bukas? Eh sabi na buksan eh. Nahirap ba yun? Eh bawal yun, maraming ayaw. Eh sabi nun buksan. Eh sino masusunod? Si Lord. Kaya ako nga binuksan eh. Ang hindi ko maintindihan sa maraming mga kapatid sa buong Pilipinas, bakit sarado? Magkakakumpi tayo ha? Tutulungan tayo lahat. Amen? Amen. Isabi buksan. Paano yung mga batas? Yung mga bawal na yun, bahala na si Jesus yan. Basta ang sinabi niya, buksan, yun ang trabaho ko. Kasi maraming tayong pinoproblema, hindi naman yan inuutos. Ang sabi niya, sumunod ka, at yun lang ang gawin mo. Yung consequences, pahala na siya nun. Hindi na niya papabaya. Amen.